Magandang gabi mga kapatid. Welcome sa ating ministry, Faith Seeking Understanding. Ngayong gabi, naisipan kong i-share sa inyo itong napakagandang kwento sa buhay ni Saint Tarcisius, ang batang martir, no? Para sa Eucharistia. So before tayo start, let us have a short prayer. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, whom by the light of the Holy Spirit have instructed the hearts of men, grant that by the same Holy Spirit we will be truly wise and ever enjoy His consolations. Through Christ our Lord. Amen. And the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay. So, ngayon gabi, sa tampok sa ating Faith Seeking Understanding, ang buhay ni Saint Tarcisius. I'm sure ma-i-inspire kayo sa buhay niya. Ang kapistahan niya pala ay August 15 at patron na santo siya ng mga altar server at mga first communicants, sa mga sakristan, altar servers. Sa taong 257 AD, marami ng mga emperor na mga malulupit, pinapersecute ang mga Christian, mga early Christians. Pero walang katulad si Emperor Valerian. Si Valerian, napakalupit. Sa kanyang panahon, yung systematic persecution talaga. May strategy siya. Inuuna niya ang mga leader ng simbahan. Santo Papa, Obispo, yun ang unang niyang pinapatay. No? Pag mas mataas ang ranggo, mas gusto niyang mawala kaagad. Kasi ang technique niya, pag nawala ang leader, kakalat-kalat ang mga miyembro. Kasi ang plano niya, mawala sa mapa ang mga Kristiyano, ang Kristyanismo. Sa panahon yon, may batang pangalang si Tarcisius. 12 years old siya. Maliit siya sa kanyang edad, Small for his age. Pero itong batang to ay mahal niya ang Panginoon. Siya ay isang Kristiyano. Siya ay nagsiserve. Alam mo niyo naman, ang mga misa ng una, patago. Sa mga kuweba, sa mga libingan, sa mga sekreto. So siya ay isang acolyte or altar server. So habang ang mga bata ay busy sa paglalaro, siya ay parating nag-a-attend ng mga secret worship service para sa banal na misa. So, ang pagko-consecrate ng sacred host ng Eucharist andun sa mga tagong lugar, at umaasa ang mga pare sa mga pinagkakatiwalaang mga messengers, para idalhin itong Eucharist sa mga bilanggo, yung mga nakalinya para sa execution. Kailangan nila ang Eucharist sa mga matatanda, sa mga nagtatago na hindi makadalo. So, dinadala ito ng mga messengers. At saka may mga sakit. So, panahong yon, August, si Pope Sixtus, Saint Pope Sixtus, nabalita ang nadakip. At according sa ating lecture kay San Sebastian, nung pagkadakip niya, agad siyang pinugutan ng ulo kasama ang iyang mga kasamahan. Na martyr din ito, Saint Pope Sixtus. So, ang pare na si Father Seriacos, nung nalaman niya yung balita, agad niyang pinagtipon ang kanyang mga pinagkatiwalaang mga acolytes, yung mga altar servers niya, yung mga messengers. Kasi mas lalo nang nangangailangan, kasi mas marami nang nakulong, bilanggo, naghihintay na lang ng
bitay ng execution, ipapakain sa mga hayop, mga mababangis na hayop, ang ibang pupugutan. No? So sabi niya, kailangan ko ng volunteer. Ngayon, mas kailangan natin ng volunteer para dalhin doon sa Mamertine Prison. So marami ang step forward, nag-volunteer, no? Pero hindi nagaano kasing dami dahil marami na rin ang nahuli, no? Kalaunan may 3 acolyte na nahuli, no? At yung iba tumakas na rin sa lumisan na sa ibang lugar para tumakas sa persecution, at saka iba naman ay may ginagawang mas maimportanteng mga misyon na kailangan gawin. So medyo nagkukulang na sila this time ng maghahatid, no? Kasi ito'y mapanganib na misyon. At bigla na lang, hindi nila inaasahan, itong si Tarcisius ay biglang nag-volunteer. Sabi niya, I will go, Father. No? Step forward siya. Lahat sila nagtinginan. Nabigla si Father, Father Sirius, sabi niya, hindi ito gawain ng isang bata. No? Kasi maliit siya, no? Delikado ito, no? Hindi ito para sa mga bata. Ang sagot ni Tarcisius, kaya nga ako nagbo-volunteer, Father, kasi hindi ako mapaghinalaan ng mga sundalo. Mas madali akong makapuslit, no? Hindi ako mapapansin ng mga sundalo dahil maliit ako. So, sabi ni Father, naintindihan mo ba kung anong pwedeng mangyari sa iyo? Alam mo ba kung ano mapanganib ito? Ano bang hinihingi sa iyo nito? No? Alam mo ba na ang mission mo ay magdadalhin mo mismo ang katawan ni Kristo? No? At napaka mapanganib ang mga daan na pupuntahan mo, dadaanan mo. At pag ikaw ay nahuli, alam mo ba na hindi ka nila bibigyan ng awa kahit bata ka pa? So, naintindihan mo ba? Sabi ni Tarcisius, inialay ni Jesus ang buhay niya para sa atin. Iaalay ko rin ang buhay ko para sa Kanya. Dahil karapat-dapat siyang alayan ng buhay. No? He is worth dying to. So, nakapagpasya si Father Sirasius na sige, papayag siya sa bibigyan ng misyon si Tarcisius. So, binalot niya ang consecrated host sa isang tela at nilagay niya sa loob ng damit ni Tarcisius, no? Sa may dibdib banda. Sabi ni Father Sirasius, alagaan mo ito, bantayan mo to ng iyong buhay. Guard this with your life. No? Ang dinadala mo ay hindi ordinaryong tinapay, kundi mismong si Jesus. Naintindihan ito ni Tarcisius. No? Ang misyon na ito ay tinuring niya na isang karangalan. No? Isang malaking karangalan at isang malaking pribilehiyo na dadalhin niya. So, sineryoso niya talaga to. Siya ay tuwang-tuwa, no? Si Kristo mismo ang dinadala niya. No? So, agad lumabas na siya. Dumadaan siya doon sa mga sundalo. Alam niya kung saan ang mga lagusan, saan yung mga maliliit na mga daanan, no? At hindi siya napapansin, no? Nakakalusot-lusot siya dahil maliit siya, no? Tapos, habang naglalakad siya, ang kamay niya, ang isang kamay niya ay parating nasa dibdib niya para alagaan na hindi mahulog yung Eucharist, no? Binabantayan niya. Parating nasa kamay niya, nasa dibdib niya ang isang kamay niya.
Ngunit, no, ah, nung malapit na siya doon sa kulungan, may mga grupo ng mga kabataan doon na mas mga matatanda sa kanya na nakikiusyoso. Mga pagano ito, mga Romanong mga kabataan na nagtatambay, no? Yun nga, kasabang palad, no? Nakita siya. Yung mga batang ito, nang uusyoso, titingnan nila kung yung mga bilanggo na naghihintay para sa mga bitay, no? Nung napansin nila si Tarcisius na parang may hinahawakan sa dibdib, tinawag nila, "Hoy, ano bang dinadala mo?" No? So, hindi sila pinansin ni Tarcisius, patuloy lang siya sa paglalakad. So, malalaki sila at mas matatanda sa kanya. Pero nagdududa sila kung anong, naintriga sila, no? Kung anong hinahawakan niya, anong tinatago niya. Yan, tinatanong kita, no? Sabi ng leader, ano yung nasa ilalim ng iyong damit? Sabi niya, hindi mo kailangan malaman, no? So, padaanin mo ako, sabi niya. Sabi nila, kung baka meron siyang tinatago na kontrabando, mga gamit ng mga Kristiyano. So, kung makuha natin, pwede tayo magkapera kung i-report natin. Lakunin natin. So, pinagkaisahan niya sila na agawin kung ano man, no? So, nung ginawa nila ito, lalong hinigpitan ni Tarcisius ang paghawak sa kanyang dibdib, dalawang kamay, no? Kasi ayaw na ayaw niyang mahawakan ng hindi karapat-dapat na mga kamay ang treasure, ang kayamanan na uh, sobra-sobra pa ang halaga nito na kung ano mang kayamanan sa mundo. Ito mismo si Kristo. So lahat ginawa ni Tarcisius, umilag, yumuko, no? Na gumulong-gulong kung ano na lang magawa niya para hindi lang makailag sa mga kamay ng mga binatang ito. Pero uh, hindi niya sinubukang tumakbo kasi natatakot siya pag tumakbo siya baka mahulog ang Eucharistia na kanyang tinatago. So siya ay nakipaglaban, labanan niya ang mga pilit na pagtangkang agawin at ang kanyang kunin ang kanyang daladala, no? Buong determinasyon, buong tapang niyang nilabanan lahat. So, akala nila, biglang madali lang ito mag-surrender si Tarcisius, ngunit ngayon nila nalaman na itong isang bata na parang asong ulol na desperado talaga, na hindi talaga ibibigay sa kanila at may pinoprotektahan siya na para bang anong klaseng diamante o ginto, no? Ang pinoprotektahan niya. So, lalo silang naintriga at lalo silang gusto nilang makita. No? Kaya, hindi lang pag-aagaw ang ginagawa ngayon, sinimulan na nilang saktan si Tarcisius. Sabihin mo sa amin, ano yung tinatagi mo, at papakawalan ka namin. Ngunit, hindi natinag si Tarcisius. So, doon na nagsimula, binugbog siya, hinataw ng mga kahoy, binato ng mga bato, no? Binugbog ng kasi dahil sa intriga at lalo silang mga baliw na mga hayop na pinagtulungan. Kasi nagtaka sila bakit ang lakas-lakas ng bata ito at hindi nila mawari ang kanyang mahawi ang kanyang kamay, no? Hanggang si Tarcisius ay duguan at naghihingalo na. Sobrang gugulpe, sobrang ano sa kanya, no? Panakit sa kanya. So nung humihina ang kanyang lakas, no? Kahit minsan nawawala na siya ng malay, ng ulirat, hawak-hawak niya pa rin hawak-hawak pa rin sa dibdib ang kanyang kamay at hindi pa rin niya
ito tinatanggal sa kanyang dibdib. At para siyang nakayuko doon na pinoprotektahan, na para bang pagong na pinoprotektahan ang kanyang dibdib. No? So, dahil ang nasa isip niya ay hindi niya mawaring isipin na malapastangan kung ito'y sandaling makuha ng mga batang ito. Mapapa sa kamay ng mga pagano at lalapastangin lamang ang katawan ni Kristo. Yun ang hindi niya matanggap sa isip-isip niya. Kaya nakipag-away siya ng buong lakas niya. No? So kaya buong lakas niyang tinago at hindi talaga pinayagang makuha. So sa panahon yun na siya ay naghihingalo, nagdasal siya. No? Dasal siya na kumikilos sa kanyang labi na walang boses, at hingi siya ng lakas kay Jesus na siya'y tulungan na manatiling tapat hanggang sa huli. At pinagdasal niya rin ang mga nagbugbog sa kanya na sila sana patawarin at sana sila ay mamulat ang kanilang mata at balang araw matutunan nilang mahalin ang Eucharistic Lord. No? So, napadaan ng isang sundalo na Roman soldier, pero yung Roman soldier na yon, ang pangalan ay si Quadratus, ito ay lihim na Kristiyano pala. So, kanyang binuwag yung mga kabataan, tapos nakilala nilang isa't isa, nakilala nilang isa't isa na naalala nila na dumadalaw ito sa mga secret na mga misa. So nakilala ni Tarcisius si Quadratus at si Quadratus na nakilala niya rin doon sa pag-aattend ng misa. Ang sabi naghihingalong si Tarcisius, sabi niya, ako ay malapit ng mamatay, pero na protektahan ko pa rin ang ating Panginoon. Pwede bang dalhin mo itong Eucharist sa mga nabilanggo? So, binuhat siya ni Quadratus, pero hindi siya dinala sa kulungan, kundi yung Eucharist, dinala siya para masalba ang kanyang buhay. Dinala siya pabalik doon sa pare, sa kanilang tagong headquarters. Ngunit, sa daan pa lang, binawian na siya ng buhay at hindi na siya nakaligtas. Nung andun na siya, nilatag na siya doon sa kanilang lugar ng kung saan ang pare, milagro na kahit siya ay wala ng buhay, wala ng hininga, hindi pa rin mabuksan ang kanyang, nakakross pa rin ang kanyang mga bisig doon sa dibdib na pinoprotektahan ang Eucharistia. Ngunit pagkatagal-tagal, nung dumating na si Father Cyriacus, ito ay tila ba malambot na nahawi nila ang kanyang bisig. No? Nung hinahanap nila ang Eucharistia sa ilalim ng kanyang nakita nila ang tela ng pinagbalutan. Ngunit sa loob nito wala na ang Eucharistia. Isang milagro na nangyari. At ang explanation ng mga theologian at ng mga popes sa early Christian, ang kanilang pagkaintindi nito ay ang laman ni Jesus at ang laman ni Tarcisius ay nagiging nagkaisa. Nagkaisa sila sa isang banal na sakripisyo na inaalay sa Diyos. So tila ba ang katawan ni Kristo, ang laman ni Kristo ay naging laman ni Tarcisius at ang laman ni Tarcisius naging laman ni Kristo. Na sila ay sama-samang inialay ang sakripisyo sa Diyos. So nakita natin na si Jesus, sabi niya, great it is the love when a friend
laid down His life, no, for His friend. Di ba? So, inialay ni Jesus sa atin ang kanyang buhay. Ang sinasabi ni Jesus dito ay tayo ay worth dying for. No? So, nakarapat-dapat tayong uh, ialay niya ang buhay para sa atin. At makita natin sa buhay at kung paano inialay ni Tarcisius ang kanyang kamatayan, dito rin makita natin na para tila ba sinabi ni Tarcisius na ikaw rin, Lord, you are worth dying for. So, ang rason, no, kung bakit inialay ni Tarcisius ang kanyang buhay, itinaya niya na hindi niya pinayagang malapastangan ang katawan ni Jesus dahil naintindihan niya, no, na kailangan niyang depensahan, bantayan at alagaan ang sacred na turo ng simbahan ng real presence ni Jesus. Sana ito ay maging aral sa atin. Napakahalagahan natin ang banal na Eucharistia. Na hindi lang natin parang sa puwera, isang tabi, na itong isang bata, paslit, pero naintindihan niya na ang buhay niya ay kulang pa, no, para protektahan sa napakahalagang biyaya dahil naintindihan niya na si Kristo talaga ang kanyang dinadala sa atin, no? Hindi na tayo nagsisikap na makapag-komunyon. Minsan nagko-komunyon tayo in a state of mortal sin, pero itong batang ito, inalay niyang buhay para sa banal na Eucharistia. So alam niya kung hindi lang kung ano ang dinadala niya, kundi kung sino ang dinadala niya. Hindi lang kung ano, pero kung sino, no, ang buhay na presensya mismo ni Jesus sa Blessed Sacrament. So sa ating turo, mga kaibigan, mga kapatid, sa simbahan, ang Eucharist ay ang center, tatlo yan, no? Center, source, summit. Ang center, sentro, source, ang pinagmulan, summit, ang pinakataas, no, ng Christian life. So, isa-isahin natin yan. Bakit center? Kasi, ang Eucharist ay ang puso ni Jesus. Ang banal na puso ni Jesus na naglalagablab ng pagmamahal sa atin. So, ang Eucharist, ang laman ni Kristo na binigay sa atin ay galing sa kanyang puso mismo. No? Sentro ng katawan natin ang puso. So, sentro ng pananampalataya natin dapat ang Eucharistia. Hindi kung ano-ano pa, yan ang pinakasentro. Dahil yan mismo ang buhay na nagtitibok-tibok na puso ni Jesus. Ang Eucharistia, mula ngayon isipin nating buhay na nagtitibok na puso ni Jesus at hindi lang ito simbolo. Pangalawa, ito ay source. Ito ay kung pinagmulan ng batis, ng wellspring. Dito tayo humuhugot ng lakas. Ang Eucharist para tayo maging kagaya, kamukha ni Kristo at magawa ang kanyang mga kalooban. Dito tayo humuhugot ng lakas. The Eucharist. No? So, source, center, sentro, at saka source. Daluyan ng lakas. No? Dito tayo humuhugot. Pangatlo, summit. No? Kasi tayo ay naglalakbay galing sa baba pataas ng ating faith, the mountain of faith. At yung pinakataas at pinakatuktok ng ating is ang Eucharist. Doon tayo ginaguide patungo. At sa tuktok na yon, anong mahanap natin is still the Eucharist. Total
union with Him in the Holy Communion, in heaven, in Eucharist. So, ganon ka-importante ang Eucharist, mga kapatid. So, ating hilingin ang intercession ni Saint Tarcisius na tayo ipanalangin na sana magiging maglalagablab ang ating pagmamahal sa Eucharist. Mababalik ang ating diwa, no, na tayo'y mamahalin natin ito, maintindihan natin ng mas malalim, no, at magiging uhaw tayo sa katawan, dugo, presensya ni Jesus. No? Saint Tarcisius, pray for us.